Handa na ang Manila South Cemetery para sa dagsanang publiko ngayong paparating na undas. Habang maraming pamilya naman ang maaga ng dumalaw sa semeteryo para makaiwas sa siksikan at mabigat na daloy ng trapiko na inaasahan sa November 1. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Puspusan ang paglilinis ng mga otoridad sa Manila South Cemetery. Nililinis ang lahat ng sulok mula sa putik at mga basura, maging ang mga nabuwal na sanga na humabol pa dahil sa bagyong Christine. Inaayos na rin ang sewage system para tiyakin ang kalinisan at kaayusan bago dumagsa ang publiko. 3 araw bago ang undas, puspusan na ang paghahanda ng pamunuan ng Manila South Cemetery sa paglilinis at pagsasaayos nito. Kabilang na dyan ang pagpapatupad ng maigting na seguridad sa mga papasok at lalabas ng sementeryo. Nakaistasyon na ang mga pulis sa entrada at nakatalaga na rin sa iba't ibang lugar para panatilihin ang kaayusan. Starting October 30, full force na po ang ating peace and order. Meron tayong around 150 personnel from Manila Health Department. Meron din po tayong medical team from Manila Health Department na nakantabay po. Katulong din po yung taga Red Cross, Philippine Red Cross. Nakaantabay na rin ang mga ambulansya, wheelchair at 20 electric tricycles para magbigay ng libreng sakay sa PWDs at senior citizens mula October 30 hanggang November 3. Inaasahan kasi nga abot sa 500,000 hanggang 800,000 ang bibisita ngayong taon. Kaya para hindi maipit sa entrance, paalala ng pamunuan ng sementeryo. Starting po ng October 30 hanggang November 3, bawal po magdala ng mga firearms. Yung mga patalim, matutuli sa bagay, katulad ng mga screwdriver, ice pick, spatula, bawal na po yun. Ang mga flammable materials like alcohol, kerosene, thinner, paint thinner, ganon, alagang hayop. Ipinagbabawal din ang alak, baraha, Bluetooth speaker at ang pag-setup ng tento trapal para maiwasan ang abala. At dahil nga sa inaasahang dagsa ng tao, may mga pamilyang maaga ng dumalaw. Tulad ni Janet na mas piniling dumalaw ng mas maaga para iwas siksikan sa daan-daang libong tao. Kasi hindi masikip una-una, hindi, kasi pag dito, pag November 1, 31, ganun, sobrang sikip talaga. Naranasan na namin. Kung wala kang masakyan, sobrang hirap. Lakad ka malayo. Oo, tapos pag may kasama pa kaming bata, nag-iiyakan. Samantala, inaasahan na rin ang pagtaas ng presyo ng kandila at bulaklak. Ang isang malaking kandila na ito, nasa 20 to 25 pesos, habang ang mas maliit ay 10 to 15 pesos. Ang mga arranged flowers umaabot sa 150 pesos, samantalang nasa 50 to 100 pesos naman ang solo flowers. Bukas ang Manila South Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa November 1. Mas mahaba ito ng 2 oras kaysa noong nakaraang taon para matugunan ang mga hahabol sa pagdalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.